At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ngayong kaliwat kanan ang handaan, sigurado po may inuman din ka-partner dyan. Ako, kaway-kaway. Kaya naman po mas malaki raw ang risk ng fatty liver ngayong Kapaskuhan, Dok. Oh, that's right, Mommy Deems. Ang fatty liver ay isang kondisyon na madalas walang sintomas pero pwedeng lumala kung mapabayaan. Paano nga ba natin mapangangalagaan ang atay ngayong holiday season? Yan ang sasagutin ng gastroenterologist na si Dr. Virgil Lo. Good morning, Doc Virgil. Good morning, Dr. Welcome back, Doc. Welcome back, Doc Thanks. July pa nung huli tayong magkita-kita Yes. dito. Thanks for having me. Of course, but thank you also for making time. Napaka-importante. They say our liver is one of those things talagang dapat medyo top priority ika nga pagdating sa ating katawan. Simulan na natin, Doc. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng fatty liver? Ito ba ay ibig sabihin ay matabang ano yan? Atay? Atay. O bakit ito nagiging common, lalong-lalo na kapag panahon ng Pasko? Yes, yung fatty liver talagang meaning nito matabang atay. So ito yung sakit kung saan may build up ng too much fat sa liver. Kung saan 5 to 10% ng weight or timbang ng liver ay taba na. Doc, ano naman yung mga possible na sanhi nito? Oo. So yung mga possible causes nito, number 1 is alcohol or alak, no? Sa lalaki, more than 2 drinks or 2 bottles of beer per day. Per Sa day. babae, more than 1. So pag consistent kang ganito, mataas yung chance mo magka-fatty liver. Tapos, number 2, yung mga metabolic dysfunction associated, no? Yung muscle D na tinatawag, like yung mga overweight or obesity, labis na timbang. Tapos pag may mga diabetes, high cholesterol, high triglyceride, etc. Doc, may tanong ako, bago lang magtanong ulit si Doc Richard. Ang fatty liver ba ay maaaring mangyari sa kahit na sino, anumang gender, at anumang timbang? Kasi kailangan ba obese ka para magkaroon ka ng fatty liver? Or may mga taong payat, healthy, pero may fatty liver? Pwede ba yun? Yes, pwedeng sa mga normal na timbang. Yun yung tinatawag na lean, na NAFLD or fatty liver. So, Posible din pala yun. Oo, kasi inisip ko baka kung sino lang yung medyo Obese. on the heavier side ay may fatty liver, hindi pala. Yes. So Okay. lahat talaga pwedeng magkaroon nito. Pero mas mataas yung chance ng mga overweight. Yes, Doc. Pero Doc, di ba alam naman natin na yung fatty liver at iba pang sakit sa atay ay tinatawag na silent disease. So ibig sabihin, walang sintomas na nararamdaman. Pero ano nga ba, Doc, yung mga posibleng pagbabago sa katawan o pakiramdam na pwedeng maramdaman ng isang pasyente para masabi natin na may fatty liver pala siya? Oo. So, kadalasan ay fatigue, no? Yung feeling sluggish, hindi kayong maliksi. Tapos, pwede rin may feel ka na discomfort dito sa right upper quadrant area. So, ng right, belly button. upper. Yes. Dito Tapos sa- parang masakit, Doc. Parang ang sakit Discomfort ba ng lang. discomfort? Ano yung discomfort? Parang may ngawit ba yan? No, Sharp pain ba yan? Parang ngalay lang. Ngalay lang. Hindi siya yung Naku, masakit mga talaga. Kapatid, oo. Dok, ito, paano ba natin maiiwasan ang fatty liver? Lalong-lalo na ngayon, sunod-sunod yung mga handaan. At syempre, sabi mo nga, ang number 1 talaga ay alak. Oo. Yes. Siyempre, number 1, kailangan tama yung kinakain natin. Kumain ng masustansyang pagkain. Tapos, number 2, iwasan yung alak. Tapos, next na doon, yung mga non-nutritional foods like yung mga oily, fatty foods, high sugar, sugary drinks. So, iwasan po natin yan. Naku, yan pa man din ang pinakahitik ngayong Kapaskuhan, di ba? Lahat ng may sugar, lahat ng Yes. may Totoo sodium. yan. Oo. So kumain ng masustansyang pagkain, kumain ng gulay. Yes. So narinig naman siguro ni Andre. Oo, Andre! Naku, dalawa na yung doktor nagsasabi dito, kumain ng gulay, ha? Oo. Doc, may mga simpleng food swaps ba o kaya mga healthy habits na pwedeng gawin ng ating mga kapatid kahit may mga Noche Buena o kaya reunion? Yes, may holiday food hacks tayo, yung tinatawag na 80-20 rule. Kasi syempre, hindi natin maiwasan kumain ng mga unhealthy foods ngayong Pasko. So, as much as possible, 80% of the time, eat healthy. 20% pwede natin... Yung medyo, indulge ng yes, konti, Dok. 20% pwede tayo mag-indulge ng
mga lechon, gano'n, desserts. Ako, baka naman yung 20% madyahado naman. Oy, mga kapatid ha, yung mga nanonood po ngayon, yung sinasabi ni Doc ay yung normal, regular Yes, plate, plate yes. natin ha. Hindi ito yung, para alam ko kasi meron din kami nun eh. Yung plato na kala mo parang hanggang today ka na lang kakain. Ito dapat yung normal, regular Regular, plate. yes. 80% Doc, para siya kumbaga sa clock, no? 80%. Mga oo. chicken, gulay. Yes. So, ibig sabihin ba yung rice ay indulgence din ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Pwedeng kasama yun yes. sa healthy. O, make sure ko lang. Dahil Baka gawin nila, Mami Dims, 80% lechon. Di ba? Wag Hindi, maganda. 80% rice, 20% lechon. Hindi, Doc. Sige na nga, Doc. Ako na rin kasi nakakatakot talaga yung fatty liver na yan, ha? Sabi nga totoo. nila, tridor daw yan, eh. Di ba, Doc? Yes, Oo. pwede siyang mag-progress sa cirrhosis, yung pagkapeklat ng atay, pag Oo. napabayaan. At ang cirrhosis, Doc, ay fatal? Nakakamatay ba Pwede ito? po, yes. Okay, Doc, ano yung mga pwede pa nating gawin? Oo, bukod sa pagkain. So ngayong holiday, mas maganda yung portions. Eat small portions lang ng mga desserts. Tamang matikman Yes. lang, kumbaga, Oo. Doc. Kasi pag ni-restrict natin, parang may psychological effect sa Oo, atin. lalo kang kakain lalo. Doc, ang exercise ba, does it play a big role also? Yes, oo. Maganda nga walking tayo for 20 minutes no after eating para mas ma-improve yung digestion. Walking hindi matulog. Oo, walking. Yes. Oo. Siyempre mag-exercise din tayo. Oo. Sabi, Doc, last ko ng question, yung bang walking ay mas healthy daw kesa sa running? Totoo ba yan? Or parang mas manageable ba? Ano bang dapat na termino? Mas maganda pa rin yung running, yung aerobic exercise kasi pinapawisan. Pero okay na yung walking kung di natin Lalo kaya po sa ng mga running. senior citizen Yes. siguro. Yes, Kasi naku, yung mga senior citizen na kilala kong pamilya ko, matitigas ang mga ulo. Kung sino pa talaga yung medyo matatandaan na yan, mahirap kausapin pagdating sa sustansya ng pagkain. Dahil gusto na lang nila, kainin nila kung anong gusto nila. Ayan. So, i-stress lang natin sa ating mga kapatid, no, Mami Dims, kumain ng tama, Yun. healthy, at mag-exercise. So, napaka-importante talaga niyan ngayong holiday season. At saka 80-20. Oh, no? 80-20, 80% healthy, 20% 20%. pwede pagbigyan. Oo. Pwede tayong mag-dessert, konti. Konting-konti lang. Doc Virgil, maraming salamat for coming over. Lagi kami Yes. nagpapasalamat sa ating mga doktor na pumupunta dito dahil alam ko naman po napakaaga. Pero walang mas aaga pa pagdating sa kalusugan ng ating mga kapatid dahil wala din tayong makapagtrabaho kung hindi tayo maging malusog. Doc Virgil, any last message or tips to all our kapatids and also your social media accounts and your clinics kung saan kayo pwedeng puntahan? So, we are what we eat, no? So, let's be healthy. Dapat mindful tayo kung saan tayo, kung ano yung kinakain natin. Tapos, yun. Kung gusto nyo ng mga more tips, may Facebook page ako, Pinoy Gastro, sa Facebook. Tapos, mag-say hi lang ako Yeah, of course. sa mga staff ng Chinese General Hospital, no? Sa mga pasyente ko. Happy birthday din kay JC. Hello, JC! Happy birthday! And Chinese General Hospital. I think nag-hospital din dyan ang father-in-law ko for a time. Sige, maraming salamat, Dr. Virgil Lo. Thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.